Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Kaninang umaga po pala ay nilabas po namin lahat ng mga gamit dito po sa sala. Ilalatag na po kasi namin yung bago po naming biling linoleum nung isang araw. Tinutulungan na nga po namin ni kuya si mama dahil hindi niya nga po ito kaya na mag-isa. Lalo na yung mga upuan ay kailangan pong may kasama sa pagbubuhat. Mas maganda nga daw po na ilabas lahat ito para po mas mabilis na mailatag yung linoleum. Habang ginagawa po pala namin ito ay natutulog pa po si Papa sa mga oras na yan. Kaya kaming dalawa na nga lang po ni Kuya ang tumulong kay Mama. Ayan na nga at halos nailabas na nga po namin lahat ng gamit dito sa sala. Maski nga po itong speaker ay ilalabas din po ito ni Mama. Para nga daw po mas mabilis ang paglatag at wala na nga daw pong harang-harang pa. Magaan lang naman po itong speaker namin kaya kayang-kaya po ito ni Mama na buhatin. Dito nga po sa harap ng bahay namin lahat inilagay yung mga upuan. Mabuti na nga lang po at medyo maluwag itong harapan namin. Kaya may napaglagyan nga po kami ng mga gamit. Ako naman nga ay panay lang pang nood ko dito. Bago po kasi kami mag-umpisang mag-ayos ay nanonood po kami ni Kuya. Nagwawalis po pala ng hagdan si Mama habang nanonood ako. At hihintayin ko nga lang po siya para po maitanong kung ano pa nga po yung mga pwedeng imailabas. Kaya tamang nood nga lang po muna ako dito. At sabi nga po ni Mama ay tanggalin ko daw po lahat ng nakapatong sa mesa. Pagkatapos nga pong magwalis ni Mama sa hagdan ay dito na nga din po siya sa baba. Napakaalikabok nga po dito sa loob mga kalabs. Eto nga po yung dahilan kung bakit po kami naglalagay ng linoleum dito po sa sahig. Para nga po bawas alikabok. Bali hindi na nga po tatanggalin ni Mama ito pong dating linoleum namin. Ipapatong na nga lang daw po niya dito yung bago. Para nga daw po medyo makapal. Tignan niyo naman po yung itsura ng dati po naming linoleum. Punit-punit na nga po dito sa gitna. Palibhasa ay lagi nga po itong dinadaanan at pinaglalagyan ng upuan. At matagal na nga din po itong linoleum namin mga kalabs. Ngayon nga lang po ulit mapapalitan. Ginunting nga po ni Mama yung dulo ng linoleum na napunit dahil magaspang daw po ito. Para kapag pinatong na nga daw po ni Mama yung bagong linoleum ay hindi nga daw po magbubukol-bukol. Eto nga po yung gustong-gustong part ni Mama sa bahay, yung nagpapalit ng linoleum. Hanggang linoleum lang po kasi muna kami ngayon mga kalabs dahil wala pa po kaming pampatiles. Uunahin daw po kasi muna nila Mama at Papa yung taas bago daw po dito sa baba. Bali yung ginawa nga po ni Mama sa lumang linoleum mga kalabs ay pinagitna niya nga po ito. Tapos nilatag na po nila dalawa ni Kuya itong bagong linoleum. 10 yards po pala itong nabili namin nila Mama. Napakahaba nga po niya mga kalabs. At halos masakop na nga po yung buong haba ng loob ng bahay namin. Ito po palang haba ng linoleum namin ay 10 yards. Kulang na nga lang daw po ng 2 yards para daw po abot na yung haba sa loob ng bahay namin. Pero hindi na nga daw po maglalagay si Mama ng linoleum sa may lutuan. Dito nga lang daw po sa sala at sa kusina. Sa gitna po pala nilatag ni Mama ito pong linoleum. Para po yung mga hati-hati na lang daw po ay sa gilid. Hindi na nga daw po bale dahil hindi naman daw po yung malalakaran. At mesa at upuan lang daw pong mailalagay. Sa gitna na nga lang daw po nilagay ni Mama para daw po maganda pong tignan. At para po wala daw pong putol-putol. Ayan na nga at eto na po yung nailatag namin sa sala. Ang ganda nga po ng kulay na napili ni Mama. Mahilig po kasi si Mama sa mga light brown pagdating po sa sahig. Wala daw po kasing available dun po sa design na gusto ni Mama na linoleum. Kaya eto na lang daw po yung kinuha niya.
Pero kung sakaling magpapatiles nga daw po si mama, ay kulay puti nga daw po yung ilalagay niya dito. Mas malinis pa rin po kasing tignan kapag po kulay puti. At dito na nga din po si mama sa kusina. Hindi na nga daw po lalagyan ni mama ng linoleum yung ilalim ng ref dahil hindi naman daw po nila ito mabuhat ni kuya. Kaya ginunting na nga po banda dito ni mama yung linoleum. Sobrang haba po kasi nito mga kalabs. At yung iba nga po dito ay ilalagay ni mama sa mga gilid-gilid na wala pa pong linoleum. Didiskartehan na nga lang daw po ni mama para daw po lahat ay malagyan. Sana nga lang ay magtagal po itong linoleum namin sa bahay at hindi nga po sana mapunit-punit. Kaya lang hindi naman daw po kasi maiwasan sabi ni mama. Lalo na kung saan-saan daw po nila pinapwesto yung monoblock na upuan. At hindi nga din daw po maiwasan na hila-hilain daw po nila yun. Eto nga at nilalagyan na rin po ni mama ng linoleum yung gilid na wala pa pong linoleum. Ginugunting na nga lang po ito ni mama dahil medyo mahaba pa po yung natira. At para po magkasya sa iba pa pong walang linoleum, habang ginagawa nga po ito ni mama ay nagpapatugtog nga din po siya sa TV. Nilabas po kasi namin yung speaker at wala nga pong mapagsaksakan. Gusto pa naman po ni mama kapag po may ginagawa siya ay may kanta po talaga. Mas sinisipag nga daw po siyang magtrabaho kapag daw po ganun. At halos malagyan na nga po ni mama lahat ng mga gilid mga kalabs. Parang ma-excite na nga din po ako. Feeling ko nga ay bagong bahay po ulit itong bahay namin. At habang nagtatrabaho nga po si mama dito ay pinagsaing niya na nga po si kuya. Para nga daw po mas mabilis na matapos lahat ng mga gawain. At para hindi na daw po bitawan ni mama yung ginagawa niya. Tanghali na rin po kasi dyan at hindi pa nga po kami nakakapagsaing. Para po sakto kapag nagising na si papa ay kakain na nga lang po kami. At nung nailagay na nga po ni mama yung mga linoleum sa gilid, ay dinidikitan nga po ito ni mama ng packing tape na transparent para po hindi masyadong halata. Kapag daw po kasi color brown na packing tape yung ilalagay ni mama dito, ay halatang halata nga daw po yung hati. Kaya eto nga po yung ginagamit ni mama sa pandikit. Baka po kasi siguro kapag hindi nilagyan ni mama ng packing tape, sigurado yung mga alikabok ay papasok po sa loob. Tignan nyo naman po at halos matapos na mga kalabs. Malinis na nga po siyang tignan at wala na nga din po siyang punit-punit. At hindi na nga din po makati sa mata tignan. Busy nga po si mama at gusto niya nga po na agad-agad ay matapos na rin po ito. Pagkatapos po kasi nito ay magpa-plancha pa po siya ng uniform ni Papa. May duty po kasi si Papa mga kalabs. Kaya minamadali na nga po ito ni Mama. At sa wakas ay tapos na nga din po si Mama. Siya dan, ito na nga po yung final look ng linoleum namin. Halos napagkasya nga po lahat ni Mama. Parang wala nga pong putol na linoleum at wala nga din po itong dikit. Ang galing po talaga ng mama ko. At nung natapos na nga din pong mailagay ni mama itong linoleum, ay syempre papasok na nga din po nila kuya yung mga upuan na tinanggal namin kanina. Pero bago ang lahat ay wawalisan ko nga po muna itong sahig. Parang mas lalo nga po akong sinipag na magwalis mga kalabs dahil dere-derecho na po yung pagwawalis ko. At wala na nga din pong punit-punit na linoleum na winawalisan. O di po ba, ang bilis-bilis lang pong magwalis mga kalabs. At nag-e-enjoy nga po talaga ako. At sabi ko nga po kay mama ay tapos na rin po akong magwalis. Kaya inuna niya na pong pinasok yung speaker. Nilinis ko na rin po pala itong mesa para po maganda na rin tignan. Tapos ay isa-isa na nga din po nilang pinasok
pinasok ni kuya yung mga upuan. Mabilis na nga lang po ito mga kalabs dahil malinis naman na po yung loob. Mabuti na nga lang po at hindi umalis si kuya ngayong araw. Kung hindi ay hindi nga po ito magagawa ni mama dahil kailangan niya nga din po ng kasama dito. Hindi rin po kasi biro ang pagbubuhat ng mga upuan, lalo na po mabigat. Pero kaya ko rin naman pong magbuhat basta lang po ay may kasama. Ang lakas nga po ni kuya dahil nabubuhat niya po itong mga upuan namin. Basic nga lang daw po sa kanya mga kalabs. Dahil medyo magaan nga lang daw po itong mga upuan namin. Kahit nga po si mama ay kayang-kaya niya rin po itong buhatin. At binabalik na nga din po nila sa mga dating pwesto yung upuan. Dati nga po nung wala pa pong TV na nakasabit dito sa dingding namin ay hindi nga ganito yung style ng sala namin. Naiba nga lang po nung meron na. At pagkatapos na nga po naming naglinis dito sa loob ay nagpunta na nga din po dito yung pinsan ko pong cute. Nung pumasok nga po siya dito ay panay nga lang po ang tingin niya. Kung marunong nga lang po sana siyang magsalita baka po sabihin niya ay may nag-iba. Kaya eto nga at panay lakad ang ginagawa niya. Kinukuha nga po siya ni kuya pero ayaw niya po mga kalabs. Nagsisisigaw nga po siya. Sadyang ayaw niya po talaga kay kuya. Pero may time naman po mga kalabs na gusto din niya. Eto nga umiiyak po siya kapag nakikita niya si kuya. Eto naman po kasing kuya ko ay panay po ang loko sa kanya. Bye-bye po mga kalabs. God bless po sa inyo.